Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Menyoza. Kini ang 8, 1, 9, DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. Atong oras alas 12:30. Shalom Aleichem, maayong hapon usab kanin ta na masok hindi paminaw welcome to the Balik Hebrew program dinhi sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 hangtod alauna sa hapon Lunes hangtod sa adlaw Sabado kini si Mori Azaria Gilbert Menyoza uban sa Pikas Lawak Engineer Julius Luzon Radio Zone Station Manager magatimbay kaning tanan 0929-311-3484. Kaigsunan kaninyo abot mo pilas itong online classes. Ang atong online class nagibigayon matag Miyerkules sa gabi sa upapong adlaw. Bisrat Hashem sa gabi sa alas 7 o ingon man sa Sabado sa gabi sa alas 7. Ang ato ang subject sa matag Sabado mao ang halaka for the nations and focusing on the book of Rambam and the Sefer Hamada, and sa Miyerkules, mao ang kasidot subject which is for all humanity. Now, both intellectual virtues and emotional virtues para siya sa tanan. Kay daghang salamat. Mga kaigsunan, kaninyong buhat mapil sa umaabot nga events no? Sa Rosasiana, ipahigayon karong September 22 sa gabi. Now, and then 4 days before, upat kakadlaon, sugod sa Pizza 19 sa alas 5 sa buntag, doon na kita silikot recitation o mo end. Now, ang silikot sa 7 ka adlaw nga observance sa sukot nga kita doon na usay prayer nga ipigayon matag alas 5 sa butag sayo. O ang last day, the 7th day is Hoshana Rabbah, mao ang last day sa pag-recite even the book of Tehillim 27. Okay? Dagang salamat. Mga kiksunan, ang ato ang services sa Tagum City nga bawang bago lamang na pundar nga community. Baruch Hashem, nga mga listeners nato sa radyo uban pa nga mga media outlet na naghinahinag panggawas dito banda sa norte og nagapangamuyo kita nga ang community, ang Noahid community sa Tagum City magkaroon og kaugalingong meeting place now. Sooner or later, Bisrat Hashem, iyan ang trabaho. All we need to do is to ask for it, pray for it, o sa iyahang appointed time, iyahang himuon ang mga matahong mga butang. Okay, ang mga kigsunan, now, kaisgutan nato sa nga gitong mga Sibya ang Torah for the nations nga mao ang i-design sa Creator as commandment for all humanity. The Torah is Hashem's commandment for all humanity. Mao kini ang sugo ni Hashem para sa tao. Nagpasabot na walay laing libro nga diin kini mao ang mulungtad throughout eternity aside from the Torah. And in the Megillat Esther it says, Tractate Megillah, the book of the prophets will end
in the Messianic era o ang gamiton nga kasulatan panahon sa pagtudlo sa Misaya for the nations. O lamang ang Torah o ang Migilat Esther maulang ang mabilin sa mga prophets. Kung baga, sa ng mga documents aside from the Torah. Ang Torah is eternal, and then mao kini ang foundational teachings for humanity na mao ang itudlo sa Misaya. Sumala sa gipropesiya sa Isaiah 11:9, the earth shall be filled with the knowledge of Hashem as the water that covers the sea. So, ang Torah mao ang itudlo sa Misaya, and ang mga propesya sa prophets mo end in the Messianic era. For example, I'll give you the book of Ezekiel, chapter 37, verse 1 to 16, talking about the resurrection. Nga kini siya may tabo in the Messianic era. And then 17 or even 19, chapter 37, talking about the regathering of the two kingdoms, the kingdom of Judah and the kingdom of Ephraim. That will happen in the time of the Messianic era. And then verse 24, King David or King David's throne be restored. And this will happen in the Messianic era. And then, in verse 26 to 28, the Messianic temple be rebuilt. And that temple shall be forever. Kini nga temple, walay katapusan. So makita nato mga kaigsunan na if you happen to read Ezekiel 37, makita nato na ang mga events na gisgutan, resurrection, restoration of the throne of David, and the rebuilding of the temple, this will take place in the Messianic era. Nagpasabot na pag-abot sa Messianic era, matuman ni siya. So, dili na siya gamiton pa. Kung baga, na-accomplish na siya. In chapter 38 and 39 of Ezekiel, talking about the Gog and Magog war, na kini may tabo before the arrival of the Messiah, before the arrival of Moshiach. Therefore, dili na ka magtuon og Ezekiel 38 and 39 sa Messianic era. Ngano man tungod kay nagisgot siya may tungod sa Gog and Magog war, nga kini siya magkakitabo before the arrival of the Messiah. So, sample siya nga ang Book of the Prophets indeed will end in the Messianic era, and the Torah remains forever. As mentioned in the book of Leviticus 3:17, may law forever. Nagpasabot nga ang Torah is forever. The Torah is everlasting. Rambam said, the Torah is the only commandment given for humanity. Nagpasabot mga kaigsunan na panahon sa Messianic era, dili ka kadungog anang Quran, dili ka kadungog anang New Testament, dili ka kadungog anang Book of Enoch, Jubilee, or Apocryphal. Only Torah. Only Torah.
Nga naman tungod kay ma-accomplish ang tanang mga ginapropesiya sa prophets in the Messianic era, that even the prophecy about Ulam Haba shall be fulfilled in the Messianic era, because in the Messianic era, it is the prelude of the Ulam Haba. Tungod kay sa Ulam Haba, ang mga tao resurrected, babalik sa estado ni Adam sa wala pa sila makasala. O may tapos sa Messianic era. Only ang difference sa Messianic era o sa Ulam Haba, sa Messianic era naapay physicality, whereas in the Ulam Haba, all spirituality. That means ang Messianic era na pa mga nations, mga concerns sa mga nations, uban pa, in fact, according to Rambam, ang Messianic era o ang ato ang era, usa lang ang diferensya. Kana mao nga ang Israel dili na pwede hulga-hulgaon na ng mga Arab countries. Ngano man, ang tanang nasod muyukbo sa Israel. Musubmit. Ngano man tungod kay ang tanang mga tao will soon realize that the Elohim of Israel is the true Elohim. And that's why in the book of Zechariah 8:23 it says, in those days, ten men from all nations of all languages shall take hold of the hem of the garment of a Jewish man, or chit him, and would say, Nelcha imachim, kay shamano Elohim imachim. Take us with you, for we heard that Elohim is with you. That means true Elohim is with you. The true Elohim is the Elohim of Israel. Dili siya Elohim sa Kristiyanos, dili siya Elohim sa mga Muslim, kundi ang tinuod nga Elohim, mao ang Elohim sa Israel. You need to accept it. Because that's in the Torah. O kini nga Elohim, nakigistorya sa 3 million katao, which is first time happened in the history of humanity. In the year 2448 in Mount Sinai, it is proven that Israel as a nation heard the voice of the Creator of the universe, purposely to make them as Mamleket Kohanim, kingdom of ministers or kingdom of servants. Nga mao ang ginatahasan niya, nga mao mo testify sa tibuok kalibutan, who is the true one? Isaiah 43 verse 10, you are my witnesses. Ang Israel mao ang chosen witnesses by Hashem himself, just to testify who is the true Elohim, because every religion, they are introducing their own God. For example, for the Buddhists, they introduce Buddha as their God. And even the religion of Hindu, they introduce their own gods. And Christians, they introduce their own God, Jesus. And even Islam introduced their own God. But the question is, who is the true? And that's why in the book of Deuteronomy 4:39, via data hayom, and you shall know today. That means you're not supposed to believe only, but you need to know
via data. And you shall know today. This is very, very important. Ano man, tuon kay pwede ta patuuhan sa dili mao, pwede ta patuuhan sa dili tinuod. And this is a warning in the book of Deuteronomy 13, verse 1 to 6. Kung doon ay mga dreamers and prophets, yung magpakita daw milagro, pero dadon daw ka sa Elohim Akirim. Dalon ka sa mga Ginoo nga ilang ginasimba. Don't follow that dreamer. Don't follow that prophets. And then the judgment of that prophets in verse 5 and 6 is death. They shall be put to death. And you understand now why in the Gog and Magog war, as mentioned in the book of Zechariah 13 verse 2. And this is Gog and Magog because according to the sages, Ezekiel prophesied the Gog and Magog war in chapter 38, 39. And the prophecy also of Zechariah in chapters 8 to 14, that is connected to Gog and Magog. And in the Gog and Magog war, one of the reasons why this war is decreed war by heaven, purposely, Zechariah 13:2, that all evils will end. Idols shall be removed from the earth. And the prophets, ang mga propeta sa mga religions, mga tigtama ba, mga magwawali, mga magtutudlo, shall end. And all impurities, all evils from the land. So Gog and Magog war is to cleanse the earth from all evils. That's the purpose. So that the Messiah can rule in righteousness. Ano yung problema sa Christianity? Kaya ang problema sa Christianity, makaduwag na gina sila gira-gira, mingon din na sila, wala rapture na. Ang buti lang pasabot, mamahawa na tagri sa yuta. Kay mga to na taglangit. Sa una rasig balik-balik ka na nga, wala rapture na. Kay manglayas daw mga tao gikan sa yuta. Whereas ang mga propeta nagingon, ang yuta limpyuhan sa mga evils. Pangharvison ang mga evils, mga wicked ng mga tao, tapuson, pamatyon. May Hashem protect us. Pamatyon ang mga dautan sa yuta. Zechariah 13:2. Og mabilin ang mga tao nga dawat sa yoke of the Torah, worshiping the only and true Elohim, the Elohim of Israel. Og ang tanan nga mga dautan, pamatyon, panghutdon, og mabilin ang mga tao nga nagasimba sa tinuod nga Elohim in preparation for the role of the Messiah. Tungod kay ang Messiah mupabangon sa trono ni David niini nga physical world, dili sa langit kundi diri niini nga kalibutan. Isaiah 2 verse 4, og ang tanang mga nasod dili na magsigig away-away, dili na magsigig gira. Himuon na nilang daro ang ilahang mga armas. Engaged na sila sa agriculture, nga naman tungod kay they'll no longer learn war anymore. Kay ang hinungdan sa gira, gusto mangilog yuta, kay nakita nila na tambok ang mga yuta. Gusto nila na sila'y makapahimulos. In the Messianic era, the earth shall be restored to its fertile status, just like in the time of Adam before he sinned.
Because when Adam sinned, one of the things that departed from the earth is the fertility of the land. Ang fertility sa yuta may kalagyo. And this can only be restored in the Messianic era. Here on earth, kay sa Messianic era, still there are nations in the world. Pamatyon ang mga tao, ng mga evils, mga taong simbag idols, mga tao religious, ang ilang mga magwawali. Pamatyon, si Karaya 13 to. And then chapter 14, verse 16, na ay mabilin. Chapter 14, verse 16, and those who are left, so na ay mabilin, the remnants. Ang question, kinsay mabilin? Ang remnant daw, mag-observe sa Feast of Sukkot, fiesta sa Sukkot, nagpasabot nga ang nabilin mao ang mga tao nga ni-submit sa Torah. Og mag-celebrate og Sukkot, dili mag-celebrate og Christmas, dili mag-celebrate og New Year sa January 1, dili mag-celebrate og Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, Easter Sunday. Ang ipaselebrate ang Feast of Sukkot, which is the festival of the Creator, established by the Creator Himself. As mentioned in the book of Leviticus 23, verse 2, these are the festivals of Hashem. And one of those in verse 30 is the Feast of Sukkot. So we can find that in Ezekiel 38-39, Goga Magugwar, tanang mga nations makatilaw sa Creator nga siya mao ang atubangon, maabli ang mga yuta ug lamunon ang mga taong nakig-away sa Israel. And then in the book of Zechariah, tapuson ang tanang mga idol sa yuta, mga nanimba nga diin dili iya sa Israel, dili Elohim sa Israel. Naghimo og ilaha, nag-invento og ilaha. Tapuson sila, pero naay mabilin. Zechariah 14 verse 16, naay salin sa mga nations. Ug ang mga salin mag-observe sa Feast of Sukkot, that means ang nabilin mao mga tao nga nag-observe sa Torah og mag-keep sa festival ni Hashem. Kaya ang dili mo keep og festival shall be accursed. Ang igsunan, baliktad ang mentality sa Christians. Kaya mentality sa Christians, para araw ni aging gira or ato ba ang COVID, dito nga 666 na, nanay Antikristo, rapture na. Nakiksunan ko, no? Ang uban intang mga ginikanan, gipahunong lang pa eskwela ilang mga anak. Kay rapture na daw. Pamahawa na daw ang mga tao gikan sa yuta. Nakiksunan, ang papahawaon, mga idolaters, mga makasasala, mga tao nga nagdinay sa Torah, mao ang pamatyon. Mga nagsimbag idols, kay limpiyuhan ang kalibutan sa tanang evils. Tungod kay murol ang Misaya dinhi sa yuta, og ang temple nga hinimo ni Hashem sa iyang mga kamot, mukam down gikan sa langit, mutugdon sa Jerusalem. Kung baga, ang kalangitan mismo mao ang mukam down, dili kay ang yuta manaka sa langit, kung dili ang kalangitan mukam down sa yuta.
daw ng pag-ampo ng mga Christianity nga thy kingdom come, thy will be done on earth. Mga kaigsunan, that is messianic concept nga ang ginarian ni Hashem nga kinigigobernuhan pinaagi sa Torah led by the Messiah ipahaluna nining yutaa and making this world to be a better place. Marestore ang mga yuta, tanom lang kag gamay, muani kag daghan. Inaana ang senaryo nga mitabo sa Messianic era kay i-restore ang yuta. Ang fertility sa yuta i-restore. Ang mga tao dili na mag problema ng unsay kaunon, unsay talit sinina, unsay iyahang panggasto. Ano man tungod kay everything shall be provided so that we can focus on studying the Torah and serving Hashem, the only creator of the universe. So mga kaigsunan, tanang mga documents will end except the Torah and the Book of Esther. Mao na nga wala pa na moabot nga event. Sugda na nato og tuon ang Torah. Nga naman tungod kay ang mga tao nga nagtuon og Torah mao lamang ang ma-welcome sa ulam haba o sa Messianic era. Ano mga kaigsunan ko, kaninyo nga buot mapil sa tuang Torah class sa online, you are all welcome. Now, just let me know kung mangayo kag link. Kinatay bagong link karon. Kay dogayng panahon ang tuang link sa Google Meet na maglisod og sulod ang uban. So we are trying back the Zoom. So matag Miyerkules sa gabi mapong adlaw alas 7 kay karong gabi dunay funeral service sa panimalay ni Duguran. No, sa iyang anak nga mipanaw. No, karong gabi mugikan mi alas 7 Bisrat Hashem. Ug mapong adlaw alas 7 sa gabi og sa Sabado sa gabi. Karong maabot nga December o September 19 magsugod ang Silikot Biraka, then September 22 sa gabi ato ang Rosasiana o akong gina-invite ang matagusa nga mo participate. Sa ngalan sa atong partners, Pikas Lawak, Engineer Julius Luzon, Roy Jeza, the Station Manager, kini si Mori Azaria Gilbert Binyo sa maging kinatanan. Shalom Aleichem, really proud. They share